Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa Zaldi TV. Ngayon, tatalakayin natin ang part 2 ng ilan sa mga pinaka-kahanga-hanga at kakaibang lugar kung saan naninirahan ang mga tao. Mula sa mga bahay na itinayo sa gilid ng bangin hanggang sa buong komunidad sa ibabaw ng tubig. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa tinatawag na tahanan. Kaya maghanda na at samahan niyo ako sa kamanghamanghang paglalakbay sa 10 pambihirang lugar na tirahan sa buong mundo. Tara, simulan na natin. Number 10. Brazilian Favelas. Simulan natin ang ating listahan sa ika-10 numero, ang Brazilian Favelas. Ang makukulay na komunidad na ito ay kilala dahil sa makukulay na bahay na nakapatong sa isa't isa sa mga burol na pumapalibot sa mga pangunahing lungsod tulad ng Rio de Janeiro. Kadalasang iniuugnay ang mga favela sa kahirapan, ngunit sila rin ay ang sentro ng sining, musika at malakas na diwa ng pagkakaisa. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga residente, ang mga lugar na ito ay namumuhay sa enerhiya at katatagan. Isipin mo na lamang ang manirahan sa isang lugar kung saan sumisibol ang pagkamalikhain sa bawat sulok at ang mga kapitbahay ay parang pamilya na. Isa itong patunay ng kakayahan ng tao na umangkop at mangarap. Number 9. Hanging Temple of Hengshan, China. Para sa ika-9 sa ating listahan, narito ang Hanging Temple of Hengshan sa China. Matatagpuan ito sa gilid ng isang bangin. At ang sinaunang templong ito ay nakatayo na ng mahigit 1,500 taon. Itinayo ito sa gilid ng bato. Ang templo ay tila lumalaban sa gravity habang ito'y nakabitin sa bundok. Matagal nang naninirahan dito ang mga monghe na naghahanap ng espiritual na kaliwanagan. Ang manirahan sa ganitong lugar ay nangangahulugan ng pagtanggap sa pagiging payak at katahimikan, na may mga nakakamanghang tanawin at tahimik na tunog ng kalikasan bilang iyong laging kasama. Kaya mo bang makahanap ng kapayapaan sa gilid ng bangin? Number 8. Setenil de las Bodegas, Spain. Sa ika-8 numero, dadalhin tayo sa Setenil de las Bodegas sa Spain. Ang kaakit-akit na bayan na ito ay kilala sa mga bahay na direktang itinayo sa mga bato. Sa halip na itayo ang bahay sa ibabaw ng bato, ang mga residente ay nagtayo sa ilalim nito, gamit ang natural na tanawin bilang kanilang bubong. Sa paglalakad sa mga kalye, makikita mo kung paano ang arkitektura ay perpektong nakalapat sa kapaligiran, lumilikha ng natatanging pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Ang bato ay nagbibigay ng natural na insulation, pinapanatiling malamig ang mga bahay sa tag-init at mainit naman tuwing taglamig. Isa itong perpektong halimbawa ng makabagong pamumuhay na nakikinabang sa likas na kapaligiran. Number 7. Sealand. Sa ika-7 numero ay dadalhin tayo sa Principality of Sealand, isang self-proclaimed micronation na matatagpuan sa isang dating puwersa militar sa baybayin ng England. Ang Sealand ay tinitirhan ng maliit na grupo ng mga tao na nag-aangkin ng kalayaan mula sa United Kingdom. Ang pamumuhay sa Sealand ay walang katulad sa ibang bahagi ng mundo. Sa populasyon na ilan lamang dosena, ang mga residente ay tinatamasa ang kanilang pakiramdam ng kalayaan at otonomiya na napapalibutan ng malawak na karagatan. Isa itong kaakit-akit na eksperimento sa sariling pamahalaan at isang patunay ng kagustuhan ng tao para sa kalayaan at pagkakakilanlan. Number 6. Floating Villages in Cambodia. Sa ika-6 na numero, narito ang floating villages ng Cambodia.
Ang mga natatanging komunidad na ito ay namumuhay ng buo sa tubig na may mga bahay, paaralan at palengke na itinayo sa mga tulos o lumulutang na platform sa Tonle Sap Lake. Ang mga residente ng mga nayon na ito ay umangkop sa pamumuhay sa tubig na umaasa sa pangingisda bilang pangunahing pinagkukunan ng kita at transportasyon sa pamamagitan ng bangka. Isa itong pamumuhay na nangangailangan ng katatagan at pagkamalikhain, kung saan ang palaging nagbabagong antas ng tubig ay nagdidikta ng pang-araw-araw na buhay. Tara at gumising sa banayad na pag-alon ng iyong lumulutang na tahanan. Isang pamumuhay na parehong mahirap at kaakit-akit. Number 5. Yakutsk, Russia. Sa panglimang listahan ay ang Yakutsk, Russia, isa sa mga pinakamalamig na tinitirhang lugar sa mundo. Dito, ang temperatura ay maaaring bumagsak sa nakakapanlamig na -40 degrees Celsius. At gayon pa man, higit sa 300,000 na katao ang tumatawag sa lungsod na ito bilang kanilang tahanan. Ang pamumuhay sa Yakutsk ay nangangahulugan ng pagtanggap sa matinding taglamig sa pamamagitan ng espesyal na pananamit, underground tunnels at mga pinainit na bahay. Ang mga residente ay eksperto sa pag-angkop sa matinding kondisyon. Ginagawa ang kung ano ang nakikita ng marami bilang isang nagyeyelong disyerto na isang masiglang komunidad na puno ng kultura at kasaysayan. Kaya mo bang tiisin ang lamig para maranasan ang buhay sa Yakutsk? Number 4. Freedom Cove, Canada. Sa ika-4 na numero, narito ang Freedom Cove sa British Columbia, Canada. Ang lumulutang na utopia na ito ay gawa ng kamay ng mag-asawang Wayne Adams at Catherine King bilang isang napapanatiling pamumuhay. Ang Freedom Cove ay binubuo ng makukulay na magkakaugnay na mga platform bilang mga hardin, greenhouses at mga tirahan. Ang mag-asawa ay nagtatanim ng sarili nilang pagkain at namumuhay sa labas ng grid na nagpapakita ng pamumuhay ng kasarinlan at pagkakaisa sa kalikasan. Isipin mong magising araw-araw sa kagandahan ng kagubatan ng Canada. Ang Freedom Cove ay isang patunay ng malayang pamumuhay. Number 3. Island Lodge, Sweden. Sa ikatlong numero, dadalhin tayo sa Island Lodge sa Sweden. Matatagpuan sa Stockholm Archipelago. Ang nakatagong lodge na ito ay nag-aalok ng natatanging karanasan ng pamumuhay sa isang pribadong isla. Pinagsasama ng Island Lodge ang alindog ng disenyo ng Scandinavian at ang katahimikan ng kalikasan na nag-aalok ng lugar na malayo sa abala ng buhay sa lungsod. Ang mga residente at bisita ay nag-e-enjoy sa mga aktibidad tulad ng kayaking, hiking at wildlife watching. Tinatanggap ang isang pamumuhay na nagdiriwang ng kasimplehan at kalikasan. Isa itong perpektong pagtakas para sa mga naghahanap ng kapayapaan at pag-iisa sa isang nakakamanghang natural na kapaligiran. Number 2. China's Cliff Village. Ang pangalawa sa listahan ay dadalhin tayo sa China's Cliff Village, isang malayong pamayanan na nakatuntong sa isang bangin. Ang pag-akses sa nayon ay minsang posible lamang sa pamamagitan ng may hinang hagdan. Ngunit ang mga modernong daan ay ginawang mas madali ito. Ang mga naninirahan dito ay namumuhay ng malapit sa kalikasan, nagbubungkal ng mga patag na lupa at umaasa sa lupain para sa pagkain. Ang nakakamanghang tanawin at pagiging simple ng buhay ay nag-aalok ng natatanging pananaw kung ano ang kahulugan ng pagiging tahanan. Isa itong pamumuhay na nangangailangan ng katatagan at lakas. Number 1.
Tunnels of Bucharest, Romania. At sa wakas, sa unang numero, narito ang mga Tunnels of Bucharest sa Romania. Sa ilalim ng abalang mga kalye ng lungsod ay isang nakatagong mundo kung saan ang isang komunidad ng mga tao ay nakatira sa mga abandonadong underground tunnels. Ang mga tunnels na ito ay tahanan ng mga taong nalugmok sa mga bitak ng lipunan, lumilikha ng kanilang sariling kultura. Sa kabila ng malupit na kondisyon ng pamumuhay, ang mga residente ay nakabuo ng diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Isa itong nakakaantig na paalala ng komplikasyon ng buhay sa lungsod at ang kakayahan ng tao para sa kaligtasan at koneksyon. At iyon na nga ang 10 kamanghamanghang lugar kung saan talagang naninirahan ang mga tao. Alin sa mga lugar na ito ang pinakakahanga-hanga para sa iyo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kahanga-hangang nilalaman mula sa Zaldi TV. Hanggang sa muli at patuloy na maglakbay.